Sa ulo ng ating mga balita. Pastor Quiboloy, minaliit ang kasong isasampa ni Pacquiao. Mga buntis sa Puerto Princesa, binakunahan kontra COVID-19. 5,000 ayuda nakalaan sa mga magsasaka sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya. Alamin. 11 patay sa malawakang pagbaha dahil sa bagyong Aida. Pagara, arestado sa kasong rape. Julia Barreto, isa ng ensign ng Philippine Coast Guard. 100 katao na iligtas sa nasunog na gusali sa Mandaluyong. Lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Buwak, bayan po ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at Gasan. Ako po ang inyong pong tagapagbalita, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. at ito ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Nakahanda umano si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy na harapin ang kaso na isasampa ni Senador Manny Pacquiao sa kanya. Hinamon pa niya ito sa isang debate na may kaugnayan sa questionableng proyekto sa Sarangani na nagkakahalaga umano ng mahigit na 3 bilyon. Una nang sinabi ni Pacquiao na sasampahan niya ng kaso si Pastor Quiboloy kasabay ng pagtawag nito rito bilang pekeng pastor. Ayon pa kay Quiboloy, naiintindihan niya ang sunod-sunod na pagkatalo ni Pacquiao na isa umanong karma sa opisyal. Samantala naglaan ng araw ng resbakuna ang Puerto Princesa City, CUVAC team para lamang sa mga buntis na may temang ligtas na bakuna para sa buntis ng Puerto Princesa. Ito ay ginanap noong Agosto 21 sa mega vaccination site sa lungsod ng City Coliseum. Lahat ng mga buntis na nasa first and second and third trimester at may edad na 18 pataas ay hinihikayat na magpabakuna dito. Kinakailan lamang na magkaroon ito ng endorsement letter or medical certificate mula sa kailang OB-GYN o doktor o kaya naman si city physician at midwives bilang patunay na sila ay nagdadalang tao at maaaring bakunahan kontra COVID-19. Ang pagbabakuna sa mga buntis ay nakasaad sa Advisory Number 75 na nilabas ng National Task Force on COVID-19 noong August 20, 2021. Sa tala ng Department of Health Center for Health Development o DOH-CHD, Mimaropa, nasa 149 na buntis sa lungsod ng Puerto Princesa ang nabakunahan ng first dose at isa naman ang fully vaccinated. Binigyan ang mga buntis kits ang iba pang mga existing freebies na mga buntis na naunang nagbabakuna. Nananawagan ang pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sa mga magsasaka ng palayan na mayroong lupang sinasaka na mas mababa sa 2 hektarya na magparehistro sa registry system for basic sector in agriculture o kaya ay magtungo sa Municipal Agriculture Office sa munisipalidad kung saan sila nakatira.
Ayon kay Governor Presbitero Velasco Jr., ito ay upang makatanggap sila ng cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso bawat isa. Maaaring magparehistro hanggang Setyembre 30 para mabigyan ng nasabing ayuda. Para sa mga may-ari ng lupa, magdala lamang ng tax declaration o yung tinatawag na tax deck o titulo ng sakahan o lupain, gayon din ng 2x2 na picture. Samantala, kung ikaw ay tenant sa isang sakahan, magdala lamang ng certificate mula sa barangay captain. At mga kababayan, malugod po at kayo po, yung ating mga kababayang mga magsasaka ay inaatasan. Mas maganda na yung gamitin natin na salita, partner. No. Inaatasan po kayo na magparehistro dito po sa registry system for basic sector in agriculture. Dahil alam mo, partner, hindi makakatanggap ang isang individual kapag hindi, lalong-lalo na yung magsasaka, lalong-lalo na yung nagsasaka ng palay, ng iba't iba pang mga intervention o ayuda mula po sa ating pamahalaan, mula sa Department of Agriculture at iba pang mga ahensya na nagbibigay ng kahalintulad o kaparehas na ayuda. Kaya naman, panawagan ng ating mahal na gobernador, Presbitero Velasco Jr., aba magparehistro kayo. Partner, kasama din yan nung ating mga kababayan naman na nagtatanim ng puno ng niyog. Kailangan nyo rin pong partner o kailangan nyo rin po mga kababayan na magparehistro sa Philippine Coconut Authority sapagkat napakarami po ng mga biyaya na kanilang ipinamumudmod. Ngayon, kung hindi po kayo kasama o hindi po kayo nagparehistro doon, wala po kayong matatanggap ni kusing. At ito pang masakla, partner. Marami kitang mga kababayan nagtatanong, wala daw silang natatanggap na ayuda mula sa gobyerno. Partikular, itong ating mga nagsasaka, itong ating mga nagtatanim ng puno ng niyog, nagtatanim ng o nagsasaka ng palay. Nako, meron po kasing isang kailangan kayong gampanan o gawin. Ito po yung pagre-rehistro doon sa kanilang registry system in order for you o para makakuha po kayo ng nasabing mga ayuda. Partner, saan ipaparehistro yan? Meron ba tayong specific na lugar o site or online yung registration? Opo. Ito, kailangan nyong magpunta o magtungo sa Municipal Agriculture Office o yung MAU na tinatawag. Punta po kayo dyan sa inyong mga bayan-bayan na nasasakupan, kung ano po yung kung saan bayan po kayo nakakasakop, punta po kayo doon sa Municipal Agriculture Officer ninyo, dyan sa bahagi ng Buena Vista. Tiyuhin ko yung Municipal Agriculture Officer, si Tio Roel Mataak. Mabilis lamang po yung kausap, mga taga Buena Vista. Magparehistro po kayo dyan para naman po mabigyan kayo, sayang din ito, 5,000 pisong ayuda para sa ating mga magsasaka ng palay. Alright mga kababayan, partner, magbabalik tayo dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga hanap buhay. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation!
Samantala, may panibagong dalawang nadagdag na naman na bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling tala kahapon, Setyembre 2. Ayon sa monitoring ng Provincial Health Office, mayroong aabot sa 386 active cases ng COVID-19 sa ating lalawigan. 106 ay mula sa Santa Cruz, 41 sa bayan po ng Torrijos, mayroong 131 sa bayan ng Buak, 54 mula sa bayan po ng Mugpog, 37 sa Gasan at 17 sa bayan ng Buena Vista. Mayroong aabot sa 1,492 na ang gumaling mula sa kabuang 1,970 na tinamaan ng sakit. Isa na naman na naitalang namatay mula sa kabuang 92 na nasawi. Nasa 11 katao na ang patay dahil sa pananalasa ng bagyong Ida sa New York at New Jersey. Ayon sa New York Police Department na isa sa biktima ay 86 na taong gulang na babae. Naninirahan sa Corona Queen na natagpuan sa basement ng kanyang anak na lalaki. Habang ang 7 biktima ay nasawi sa iba't ibang bahagi ng New York City. Inaresto ang isang professional boxer at dating kampiyon na si Albert Pagara noong Miyerkules ng gabi matapos itong ireklamo dahil sa umunoy child molestation o raping a minor sa sitio Terra Dulce sa barangay Inayawan sa Cebu City. Naganap ang pag-aresto sa 27 anyos na mula sa Maasin City sa Southern Leyte, ganap na alas 7 ng gabi noong September 1, 2021 dahil sa umunoy panghahalay sa isang 14 anyos na estudyante. Base sa police report, ang biktima na grade 8 sa Pardo National High School ay nagising dahil sa kanyang pagkakatulog matapos maramdaman na may naghubad ng kanyang damit at humalik sa kanyang dibdib. Si Pagara ay dating IBF International Super Bantamweight at IBF Intercontinental Super Bantamweight champion bago na lamang natigil sa pagsabak nito sa kanyang propesyon sa boxing. Mayroon itong kabuang 34 na laban at may 33 panalo at isang talo. Itinala nito ang 23 na panalo sa knockout at 10 sa desisyon. Ayan, partner. Oo. At sige ka, partner, go ahead. Alright, kaugnay po ng balitang yan, nakita natin. Ito partner, kaugnay nga ni po ng balitang yan, nakita natin ang isa sa mga post, parang meron dating isang boksingero din, na, nga yung pangalan nun, panahon mo ata partner yun ganyan din yung kaso, kaya meron kitang narinig na, bakit nga ba yung mga boksingero mahilig daw sa mga bata? Ayan. Lalo't ako natatawa dito sa lugar kung saan nangyari ito, Inayawan. Kaya pala nagdemanda dahil Inayawan. Oo, yan sa Cebu. Wala lang kung bakit nga baga yung mga ganyan ay na-involve, Baka nasubrahan ng lakas hindi na wala nang makalaban, Pero yan po ay mahigpit nating tinututulan ang mga ganyang mga gawain. Lalo na partner at sa larangan ng sports ay talagang pinapatupad yung ang tawag dito disiplina. Dapat napapraktisahan niya yan dahil siya ay isang champion sa larangan ng boxing. Mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga patalastas. Yung mga katanungan nyo po na nababasa namin sa aming official Facebook account, babasahin at papasadahan po natin yan makalipas lamang ang ilang mga mahalagang patalastas. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! At ito naman po ang napakaganda na balitang showbiz. Sabi nga ni po ay ito pa lang si isa po na ensign sa Philippine Coast Guard Auxiliary K9 Squadron. Isa na pong ensign sa Philippine Coast Guard Auxiliary K9 Squadron ang aktres na si Julia Barreto. Si Barreto ang siyang pinakahuling artista na sumali sa uniformed service. Sa ibinahaging larawan ng PCG sa kanilang social media ay makikita ang ginawang donning at oath-taking ceremonies ng Auxiliary K9 program ng PCG sa kanilang headquarters sa Port Area, Manila. Kasabay niya bilang bagong auxiliaries ay sina Ando Katipay, Jalil Laidan at Harold Talan. Dumalo rin ang nobyo nitong si Gerald Anderson na isa ring lieutenant commander sa PCGA K9 Squadron. Naging pinaka-senior appointee si Barreto sa grupo bilang ensign, ang rangko na katumbas ng second lieutenant sa Philippine Army. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral George Orsabia Jr. ang seremonya kung saan sinabi nito na pinapalawak nila ang K9 units sa bansa bilang promosyon ng national security. Etong si Gerald Anderson, napaka-supportive partner sa kanyang katipan, na si Julia Barreto. Ang tanong natin dyan, kung si Bea Alonso kaya nung kanilang kapanahunan, susuportahan din kaya partner. Nakikita natin napakaganda sa kanyang kasuotan ng aktres na si Julia Barreto. Ang pinakamaganda naman dito, partner, nakukuha despite of their busy schedules, nakukuha pa rin nila at kahit papaano sa pamamagitan ng ganitong mga gawain. Ang tawag natin dyan ay yung involvement ng community sa ating mga uniformadong hanay. So at least nagkakaroon sila ng pagkakataon na maglingkod sa ating bayan. Ano ba, partner, ang mga pangunahing gampanin kapag ikaw ay nagiging kabahagi ng ganyang mga auxiliary group? Parang reserve yan, partner, reserve group. So may mga training din yan, inihahanda sila in case na may mga emergency na kailangan sila ay magserbisyo. May mga parang may schooling din yan, may mga education din na binibigay para malaman din kung ano yung mga tungkulin na dapat nilang gampanan. Alright, so congratulations Julia Barreto, at syempre proud na proud dyan ang kanyang ang boyfriend na si Gerald Anderson. Samantala na rescue ng mga tauhan ng Philippine Air Force 55th Search and Rescue Group ang nasa 76 na sibilyan na natrap matapos magkaroon ng sunog sa Mega Tower Building sa Mandaluyong City kahapon. Ayon kay Philippine Air Force Commanding Lieutenant General
Alin Paredes gamit ang S-76A helicopter NR-206 ay sinakay ang mga stranded at ang mga natrap na sibilyan mula sa rooftop ng Mega Tower Building. Sila ay nilipad patungo sa rooftop ng kalapit na SM Mega Mall. Sinabi ni Paredes na naka-15 na balik at nadala sa ligtas na lugar ang lahat ng mga sibilyan. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog ganap na noong ika-25 sa ika-25 palapag ng Mega Tower Building bandang alas 10:30 ng umaga at diniklarang fire out bandang alas 3:50 ng hapon. Samantala, una nang sinabi ng Bureau of Fire Protection na nasa 10 construction workers ang kanilang na-rescue mula sa nasusunog na 25th floor na nasabing building kung saan isa dito ang sugatan matapos tamaan ng basag na salamin sa kamay. Ayon kay Mandaluyong City Fire's Chief Fire Superintendent Alberto de Baguio na nasa kabuang kondisyon na o sa mabuting kondisyon na ang sugatan na construction worker. Sinabi ni Di Baguio na batay sa initial investigasyon, nagsimula ang apoy sa isang ducting isolation sa air conditioning unit na nasabing building. Nakatakdang magpulong ang Bureau of Fire at sa may-ari ng Mega Tower Engineers, maging ang mga security and safety officers nito, hinggil sa insidente para mapag-usapan ang nangyaring sunog. Ipiniliwanag naman ni Di Baguio kung bakit kinakailangan nila na magbasag ng mga glass windows para magkaroon ng ventilation sa mga o para sa gayon ay makalabas ang usok. Ang nasunog na Mega Tower ay wala pang occupant dahil ongoing ang construction nito at tanging mga trabahante lamang ang nasa loob. Alam mo partner, nitong last, I understand, July 2018. Nandyan mismo ako sa SM Mega Mall at kita ay medyo nag-shopping ng bahagya ng bigla nagsigawan yung aming mga kasama sa baba. Yun pala nasusunog na same building partner, yung nasunog kahapon. Kung matatandaan mo partner, yung isa sa mga video na nag-viral dito sa Marinduque News Network partner, ako ang kumuha niyan. Dahil ako mismo, yung correspondent na nandoon noong July 2018 sa loob mismo ng SM Mega Mall. At yung mga video na yun partner na nag-viral, ay ginamit yon ng ABS-CBN, ng TV5 at saka ng GMA. I was there, naalala ko. Tapos yun nga ang nakita ko sa mga pahayag kahapon, bakit eto na namang building na ito yung nasunog. So pangalawang beses na ito partner na nasunog. So siguro partner dapat talagang pag-aralan yung design nitong building na ito, lalo na ng Bureau of Fire, ma-assist nila ito. Dahil kung ito pala pangalawang beses na, may problema, maaaring may problema talaga maging sa ventilation at saka sa mga linya doon sa nasabing building. Pero huwag na tayong lumayo pa partner dito rin sa Marinduque, sa ating lalawigan, kailangan din ng masusing laging pagsisiyasa at pagki-check ng ating mga Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na partner dito sa kabayanan ng Buwak, dahil alam naman natin na marami ditong mga luma o sabi nga yung mga antigong mga bahay. At kung matatandaan mo partner, mai-connect lamang natin talagang isa sa merong nakapagtala ng isang hindi makakalimutang kasaysayan kung sunog at sunog ang pag-uusapan, yung nangyari dito sa bayan ng Buwak nitong mga nakalipas na taon. At siguro partner, dahil ngayon bare months na din, ay siguro susunod alamin natin kung ano na ba ang effort na ginagawa ng DTI at ng Bureau of Fire hinggil naman sa pag-check na dahil alam natin malapit na ang Kapaskuhan, sigurado magsisimula na magbenta ang mga tindahan nito, mga pailaw na gagamitin sa kumbaga paghahanda sa darating na Kapaskuhan. All right. Samantala, sa lagay ng panahon dito po sa ating lalawigan, ang Palawan kasama na ang Kalayaan Islands ay may maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng monsoon through. Ang Visayas at Occidental Mindoro ay may bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman po ng tinatawag na localized thunderstorms. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro, diyan sa bahagi ng Palawan, kasama na po ang Kalayaan Islands at ang mga baybaying dagat ay magiging banayad
hanggang sa katamtaman ang pag-alon ng karagatan. Mga kababayan, ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:59 ng isang magandang hapon. At kaugnay po ng impormasyon na yan ay dito naman po sa bahagi ng Bayan ng Buwak ay medyo maalungahit sa ating salita, partner. Wala tayong naranasan ng mga pag-ulan, hindi kagaya nito mga nakalipas na araw, nakaraang araw na talagang hindi natin alam kung kailan mabuhos ang malakas na ulan. Pero sa maghapong ito ay napakainit ng kapaligiran, pero lagi tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan, lagi po kayong magdala anumang uri ng pananggalang sa inyo pong mga katawan. Lalong-lalo na po, magdala po kayo ng payong, mga kababayan, magdala ng sombrero dahil hindi po natin alam, as I mentioned, kung kailan nga ni po biglang mabuhos ang atin naman pong ang ulan. Mga partner, siguro laging i-practice na rin natin yung pong pag-inom ng vitamins, para lagi pong malakas, may panlaban po tayo, magbabago-bago man ang klima nitong ating panahon. At syempre po, lagi ating paalala, sa tuwing tayo po lalabas, lagi magsuot ng face mask, ng face shield, iwasan po na tayo po'y makisalamuha. Kung hindi maiwasan, ay siguraduhin na susunod po natin ang tinatawag na social distancing. Oo. Partner, dahil alam mo, dahil sa ganyang hindi maipaliwanag na minsan maulan, minsan napakainit naman, partner, talagang yan yung isa sa mga cause kung bakit tayo ay nagkakasakit. Lalong-lalo na, partner, kapag ikaw ay napatakan o naulanan, sigurado ako o tiyak ako, ubo o sipon ang atin pong kahihinatnan. At kapag ganyan po ang sitwasyon ng iyong kalusugan, kabayan, mag-ingat po dahil minsan hindi natin alam kung ano na po ang magiging resulta ng sakit na iyan, lalong-lalo na po na nasa ilalim pa rin tayo ng pandemya, bunsod naman po ng COVID-19. Samantala, partner, pasadahan muna natin ang ilang mga pagbati ng ating mga kababayan. Sa lahat po ng ating mga kababayan, tayo po ay sabayang sumasayang papawid. Dito po sa Lucky 7 Channel 3, dumarating po tayo sa mga tahanan ng ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Buwak, sa bahagi ng Gasan, at sa bahagi naman po ng Bayan ng Mugpog. Tayo rin po ay naka-live ngayon sa ating YouTube channel at sa Marinduque News Network. At gayon din po sa Philippine Information Agency, Marinduque. Pagbati mula kay Nelia Sarsia, pa-shoutout naman sa mga taga Mangiliol dyan sa Bayan ng Gasan. Nanonood din si Rani Garin, magandang hapon, kabayan at kabayang Myong. Lagi ako nanonood sa sentro ng mga nagbabagang balita. Pagbati rin kay Nelia Sarsia, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan. Gayon din kay Ruth Pastrana Crisostomo, magandang hapon sa ating lahat. Partner, meron kang mga pagbati. Binabati rin natin si Tito Celso Mataak dyan sa Amerika, at sa lahat ng ating mga kababayan sa United States of America, maging dyan sa Canada, sa Europa at iba't ibang mga state ng dyan sa Middle East, at sa iba pa mga bansa na hindi na rin natin mabanggit. Oo. Sa bahagi ng Germany, nanonood si kabayang Laila Morillo Perder, at nandyan po sa United Arab Emirates ang ating kasamang si Cathy Pilar. O nanonood daw sila Tita Susan Nase at ginagawa na nila itong tambayan. Ayan. At itong ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Nagtatanong si Tita Susan bago tayo nung pinakita natin yung ating headline, sabi niya, bakit hindi kasama yung balita naman ng public service ng Rotary Club Marinduque North? Sabi ko, hayaan niyo po dahil meron po tayong bisita panauhin. Nandito po sila ngayon sa ating studio, mga kababayan, mga kapiling po natin sila mamaya. Antabayanan po dahil meron po kaming special guest, special person close to my heart. Mamaya po yan sa ikalawang segwada ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Partner. At ganyan din ay tayo po ay nagpaabot marami po nagtatanong patungkol po doon sa pagbiyahe pauwi po. Yung pong paglabas ay maluwag lamang basta may mga ID po kayo. Pero doon sa pagbalik, make it sure na kayo po ay mag-coordinate talaga sa ating provincial government dahil para alam po ninyo yung mga protocols
na hinihingi. Ano po? Partner, nakalimutan ko ring batiin dahil may kasama pala si Tita Rosette. Nandyan din kabahagi natin mamaya ang aking mahal na kaibigan, si Tita Lori Licop. Mamaya po, pabatiin natin sa ating programa yan mamaya. By the way, partner, nanonood din ang ating mga kababayan. Nagtatanong si Kabayang Preni Del Mundo, paano daw kung nandito ako, sabi niya, paano po yon nandito ako sa Manila? At ang title ng mga properties ko ay nandiyan, ay nakapangalan sa akin sa Manila. Pwede po bang online yung pagpa-register? Taga Torrijos po ako. Ang ibig niya sabihin, may mga properties siya sa bayan ng Torrijos, dahil kilala ko ito si Tita Preni, ay marami yan, mga Del Mundo, marami yan mga property, mga lupa sa bayan ng Torrijos. So, yung balita natin kanina tungkol dun sa panawagan ng ating gobernador na magrehistro yung mga may-ari ng mga palayan, ng mga nagasaka ng palay, na mayroong lupa na sinasaka 2 hektarya pababa, dahil may matatanggap po kayong ayuda. Tumataginting na 5,000 pisong ayuda po ito para sa inyong mga kababayan. Kaya ang kailangan nyo pong gawin ay magpa-register po kayo doon sa tinatawag naman nila na registry system for basic sector in agriculture. So ang tanong niya, paano yon kung siya ay nasa Maynila o sa Metro Manila at hindi siya makaparito dahil nga sa medyo mahirap ang pagpasok sa ating lalawigan ngayon dahil sa umiiral naman na General Community Quarantine. Meron pong online, magtungo po kayo sa Department of Agriculture at tatanong din po natin mismo po sa Office of the Governor kung meron silang ipoprovide na online system para maging mabilis para sa ating mga kababayan na hindi alis dahil iniwasan din natin yung masyadong movement ng ating mga kababayan. So dapat talaga meron silang online registration. Hayaan nyo po sa Lunes ay atin pong ibibigay sa inyo yung online link para po dyan. Makipag-coordinate po muna tayo sa DA and sa Governor's Office. Partner. So, yan. At may dadagdag pa ba tayo? Oo. Oh, yan. So, dadako po tayo sa ating pagkaing pangkaluluwa ngayon pong araw na ito. Araw po ng Biyernes, So, happy weekends. At ito po yung salita ng Diyos sa ating mababasa, mga sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Oo, partner. Napakaganda yan na pagbulay-bulayan ng ating mga kababayan, bago po sila matulog mamayang gabi, Pero, partner, etong si Angelo Robles ay nanonood. Sabi niya, maganda po ang inyong programa dahil naghahatid po kayo ng mga kaganapan at pangyayari sa ating lalawigan ng Marinduque. Stay safe po sa ating lahat. Nanonood din si Kabayang Jason Malalad Hermosa dyan sa aming M. Luelier Express Buena Vista Branch, at ang aking kapatid ay nanonood, nakatutok din at nagbibigay ng maraming mga papuso sa ating mga kababayan. Sa lahat po ng aming mga tumatangkilik ng M. Luelier Express, particular dyan sa Buena Vista Branch, maraming salamat po sa inyo. Ayan, at partner, ganun din ay ating pong siguro ay pinapaalala this coming Monday ay mag-start na rin yung ating programa na Action Barangay. Kaya antabayanan po ninyo para po marinig natin ang boses ng ating mga kabaranggayan. Magandang programa yan dahil ibababa natin ang mga balita sa bawat pamayanan. Samantala, special shoutout kay JC Logatok na nanunood po ngayon dito sa ating programa. Ang pagbati ay mula kay Mr. Santino Latorena. Also, maraming salamat kay, special shoutout pala kay Bishop Juni Maralit. Yan. Hi, Bishop! At napaka-supportive niya sa atin. Gayun din sa lahat ng bumubuo dyan sa Sangguniang Panlalawigan, sila Bukal, na nakaantabay din sa atin dito. Si Father Pido Magkamit na nagpo-provide din sa atin. Maraming salamat po dahil nagiging force multiplier po tayo noong misa naman dyan sa Cathedral.
Partner, meron pa ba tayong napakabilis ng oras dahil imagine Monday through Friday magkasama tayo dito, tapos natapos na naman ang isang buong linggo at ngayon po ay araw na nga naman ng Biyernes at Sabado, Linggo, bakit tayo medyo magapahinga naman. Pero nakakabahala, partner, yung pagtaas, imagine from 3rd o 4th in rank yung bayan ng Buwak. Ngayon, nangunguna na sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Naungusan na ito yung sinasabi natin, hindi dapat tayo sana nagpapatalbugan kung paramihan din lamang ng kaso ng COVID-19 ang pag-uusapan. Dapat ang ating sabi nga ni ay papayabangan ay kung gaano kahusay yung ating ginagawang serbisyo para sa ating mga kababayan. At partner, sabihin na natin na ang Buwak po kasi ay nandito ang mga office ng national government, ang mga bangko, at marami pa mga establishmento na rito. Pero hindi po dahilan yun para sabihin natin, kaya mataas ang kaso dahil nandito lahat. Pero dapat kasama po na yan ay pinaghandaan na din, at lalong pinag-ingat pa para hindi nangyayari yung ganito. At yan, tayo nagpapaabot din pala ng ating pakikiramay sa pamilya Villamin. Diyan sa bahagi ng Gasan. Dahil itong si Engineer Vincent Villamin ay sumakabilang buhay din. Pakikiramay po ang ating ipinapaabot sa pamilya Villamin diyan sa bahagi po ng Gasan. Especially sa ating kaibigan partner, si paring Boyet Villamin. Alam mo, nabasa ko yung message niya. Sabi niya, parang ito daw mawalang galang na po ito'y paalala lamang sa ating mga kababayan. Si engineer ba yun, partner? Yes, si Vince Villamin dati daw parang hindi daw niya parang winawalang bahala, partner, yung COVID. Ito mismo nabasa ko doon sa komento ni paring Boyet. Pero mismo si Vince Villamin na daw yung nagsabi, mga kababayan, maniwala po kayo. Hindi po talaga biro itong nangyayari sa akin dahil nga siya, naranasan niya yung epekto ng COVID-19. So, mga kababayan, malapit nating kaibigan ang si paring Boyet at talagang tayo'y nagulat sa nangyari kay Vince Villamin. Nakasama din natin sa paglilingkod serbisyo o paghatid serbisyo publiko. So mga kababayan, hindi po biro itong ating pinagdaraanan. Kailangan po talaga natin ng masusing pag-iingat at kinakailangan po natin ang pakikiisa sa ating pamayanan, pagsunod sa mga minimum health protocols at palagian pong sabi nga ni po ay paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, lalo-lalo na kapag nasa labas ng inyong mga tahanan. At the same time, yung physical distancing, importante po yan, mga kababayan. Alright, sumapit na po ang isa na namang linggo, isang buong linggo ng ating pagsasama-sama sa pamamagitan po ng ating programa. Antabayanan po kami dahil meron po kaming special na panauhin dito po sa ating studio. Ang sabi ko nga ni po ay ang presidente ng isa sa sabi nga ni ay nagbibigay ng makatotohanan at makabuluhang serbisyo publiko para sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, bagkus ay sa buong mundo, ang Rotary Club International. Mga kababayan, meron ka pang additional na paalaala, partner? Yan lang, partner, at happy weekend sa lahat. Opo. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan, sa pangalan po ng aming Regional Director sa Philippine Information Agency, Dr. Joey Alagaran, sa aming Senior Editor, Mr. Eric Arevalo, sa bahagi po ng aming produksyon, Mr. Santino Latorena, sa bahagi naman po ng ang aming Director Mark Cesar Ola, sa bahagi po ng sound engineer, si Mr. Rexon Dueñas, at si Jopit Lumalang, sa aming story editor, Miss Neri Osakdin. Ako naman, Romeo Matak Jr. ang inyong naging kabalitaan. At ako naman po ang inyong kabayan na Adrian Rosales. At ito, magkarinigan po tayo mga kababayan muna sa next, sa Monday na po, Monday, sa kaparehas na oras at himpilan. At muli po, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.